Ayun. Ito na po si Mong Pagong. O, ayan na po si Mong Pagong. O. Nakakabit na po yung kanyang mga gulong na ating pong kinonvert. Naka 17-inch po siya na mags. Ayan. Meron kasi ako nilagay dito mga kapatid. Pwede mo ba tanggalin yung isang gulong? Dito po kasi sa Volkswagen, talagang para maiangat mo yung body, iangat mo yung kanyang suspension, kailangan mong kalasin yung torsion bar niya at i-adjust mo siya. Pag in-adjust mo na yung torsion bar, yun yung aangat na yung suspension, tataas na rin yung body, pero ang gulong niya magaganon. So sabi ko, kaunting-kaunting angat lang ang kailangan ko. At ito naman ay gagamitin ng aking anak na engineer, si Engineer Roland. No? Gagamitin niyang pang araw-araw. Ito po kasi ay naka-electric power steering, naka-electric aircon. Eh sabi ko, okay lang yung ganong angat, kaya hindi ko na pinagalaw yung torsion. Meron ako ipapakita sa inyo para doon sa mga mahilig or mayroong mga Volkswagen, para makapag-angat kayo, makapag-lit kayo ng inyong mga Volkswagen, ito po ang ipapakita ko sa inyo. Yung ibang Volkswagen ay gumagamit na po ng MacPherson na suspension, yung sa harapan nila. Pero yung sa likod ay yung paring torsion bar. Ngayon dito, naisip ko, maglagay din ako ng coil spring para yun ang magiging lifter niya. At yung pong coil spring na yon ay yung mga nakakabit sa mga motorsiklo. Hindi ko naman kasi tinanggal talaga yung trabaho nung torsion bar nito, nandoon pa rin. At yung kanyang original na shock absorber ay nandoon pa rin. So kailangan ko lang magkaroon ng konting taas at yun na rin ang magiging stopper ko para kahit na sabihin mo malagyan to, masakyan to ng medyo marami, ay hindi siya talaga bababa. Ito po mga kapatid yung inilagay namin. Yan. So nilagyan ko po siya ng shock absorber ng motorsiklo. Pero ito po ay hindi na halos gumagana ng shock absorber yan. Para po magkaroon ngayon ng angat, ito po ang ating Volkswagen. Tumaas ng konti yung body at hindi ko na kailangan kalasin dito sa torsion at ako ay magre-reset ng torsion. Kasi pag nag-reset ako ng torsion, ang nangyayari, tumitigas yung suspension. Pero ito, hindi ito matigas. Inangat lamang niya ng konti yung body. Kaya dun sa mga nagwa-Volkswagen, mayroong provision, makakapaglagay kayo, pakita mo ulit Glenn, meron namang provision, ayan, mailalagay siya. At maganda po ang naging ride. Malambot ang ride, no? Oo. Maganda yung ride niya. Kaya po yan ay isa na ng mga tukas ni Autorans sa mga lumang sasakyan. Ayan mga kapatid, ito na po yung naging height ng body ni Mong Pagong. Tumaas na po siya dahil doon sa inilagay natin na coil spring. Naku, meron pa akong isang problema. Kasi merong isa dito na kailangan din niya ng konting angat. Kaya lang, ang suspension po kasi nito ay siopaw. Nakarinig na ba kayo ng suspension na siopaw? Tingnan niyo mga kapatid ha, ito yung hindi gumamit ng metal suspension. Ang gamit po nito ay rubber suspension, siopaw. Yun nga lang, hindi katulad ng mga bagong air suspension ngayon na talagang binubugahan ng hangin, nilalagyan ng pressure. Ito po, tingnan niyo po yung aking isang baby na nandoon na lamang sa sulok dahil kailangan na rin po siyang pinturahan at i-body repair. Ito po yung isang baby natin, mga kapatid. Hali kayo, samahan niyo po ako. So ayan po, yung ating isang baby. Ayan, ito po ay umaandar. Wala po siyang problema. Yun nga lang, medyo mababa. Kaya hindi natin madala-dala yan kung umuulan na lugar. Hindi siya madadala dahil mababa po ito. Ito po ay naka-rubber suspension. Plano ko na ito ay convert din po ng coil spring. Pagkatapos na po na ito ay mabody repair at mapinturahan. Ngayon, ipapakita ko na rin po sa inyo itong mga ginagawa namin, yung mga nililip namin ngayon. Meron akong isang Mitsubishi Adventure at mayroong crosswind po doon at nandoon naman yung isa na nilip na rin po namin at napalitan na po ng steel bumper. Yan po ay nakapila na para po pinturahan naman. Dahil nga po sa nag-uulan ngayon, so ang pintura namin ay nakahinto muna. Okay. Tingnan nyo po itong nililip namin. At ito si Kuya Weng. Si Manong Luis. Si Manong Luis ang gumagawa po nitong mga stepboard na yan. Tingnan nyo po. Handcrafted po yung stepboard na yan. Talagang magandang-maganda ang pagkaka-fabricate niyan at pati yung steel bumper. Tingnan nyo po itong steel bumper na gawa niya. Ito po ay para sa Mitsubishi Adventure. Nilagyan din namin to ng nudge bar. Ito kasi yung request talaga na may-ari. Lagyan ng nudge bar yung kanyang steel bumper. Ayan. O sir, nakita mo na ang iyong steel bumper, nasunod na yung nudge bar na pinalalagay mo. So ito po ay naka 31 inch na na gulong
31 by 10.5, rim 15. Ayan, pero ito po ay 5 stud. Mga kapatid, ito po ay naka-LSD. Nilagyan ko din po ito ng limited slip differential. So itong adventure na to, kapag natapos niya, ay ganyan na ang makikita nyo yung tindig niya. At talaga naman, napakaganda. Siyempre, hindi papahuli itong mga crosswind po na ito. Ayan. Ito po ay kay Ka-Chris naman. Ka-Chris, konting panahon pa. Dahil kami inuulan-ulan at binabagyo dito sa Antipolo, halos 2 linggo na. Eh kapag kasi malakas ang ulan, ay hindi kami makapag-welding. Alam mo na, baka kami makuryente. So ito po, malapit na ring matapos. Naka 235-75 na gulong. Rim 15 ROH mags. So ayan po. Yan ang magiging tindig niya. Naka 4-inch body lip po ito. 4 inches body lip. At ito rin pong, Mitsubishi Adventure na yan ay naka 4-inch body lip din po yan. Kaya po siya, ganyan ang tindig niya, medyo mataas. At tamang-tama po ngayon, tignan niyo po ang ulan ngayon dito sa Metro Manila, kahit sa Antipolo, ulan pa lang. Marami nang lumulubog ng mga sasakyan. Kaya kung halimbawa, itong BMW na to, umuulan, inabutan ka doon sa mga catch basin na lugar. Yung talagang konting ulan lang ay nagkakaroon ng flash floods. Kawawa ang sasakyan nyo. Kaya po mga kapatid, kung meron kayong mga ganitong klase ng sasakyan, hindi kayo manghihinayang na iyan ay ilip, iyan ay pataasin. Dahil nga dito sa atin, sa Metro Manila at pati sa mga probinsya ngayon, ang daming mga lumulubog na sasakyan, mga brand new na mga sasakyan, mga modelong mga sasakyan, mga mamahaling mga sasakyan, lumulubog at nawawalan na po ng saysay. Mga kapatid, kahapon po, binangga itong aking BMW. Ito, may tama Binangga po ng UB Express. Ayan. Medyo malaki-laki yung tama, kaya ngayon ay iiwanan ko na dito. Pagdating ko doon sa lugar, dahil lang may dala yung isang anak ko, binangga siya rito. Akala siguro nung UB Express ay ako'y magagalit. Hindi naman po ako nagalit. Mga kapatid, binangga ako ng isang UB Express. Ano pangalan mo? Ang pangalan mo? Philip Hugo po. Philip Hugo. Sa'yo yung UB. Hindi ka nakikilabas lang. Kaya mga kapatid, saan ka sa Felix? Sa ano po ko? Dito po sa Village East. Dalawang anak na babae. Sa Village East. Basta ang sabi ko lang, ipaayos mo, 2 panel yan, isang panel dito, isang panel sa bumper. Yun lang ang siningil ko at hulugan pa po yun. Okay mga kapatid, basta lagi kayo mag-iingat. Yung anak ko, hindi naman siya natakot sa akin. Dahil sabi ko, bakit ka matatakot? Metal year naman tayo. At maging yung UB Express na driver, ay natuwa na rin naman na siya. Dahil sa halip na pumunta pa kami sa traffic at magkaroon pa ng mahabang usapan at magkaroon pa siya ng records, hindi ko na po ginawa yun. Kaya po lagi po kayo mag-iingat sa inyong mga pagmamaneho. Pero kung mataas na ganito ang sasakyan mo, paanong aabot ngayon yung bumper ng UB Express? Aba, siya talagang masisiraan. Kaya po mga kapatid, tandaan nyo po, si Autorans nandito lang. Kung gusto nyong baguhin ang setup ng inyong mga sasakyan, katulad ni Mong Pagong, binago natin, itinas natin ng konti. Lahat ng bagay ay may paraan. Kung may provision, ating gagawin ang inyong mga kagustuhan. Yan, sige, kain. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Mga kapatid, mga idol. Ayan, magpapakain po tayo ng ating alagang mga hito. Meron po akong 300 na piraso na hito dito na inaalagaan natin. Dahil idol ko po kasi si Bapang Romeo Katakutan. Pero itong pan ko na to, kakaunti lang to, hindi katulad sa kanya. Talagang napakalawak ng kanyang palaisdaan. Diyan po sa Pampanga. Tingnan nyo po mga kapatid, yung mga alaga nating hito. Ayan, ito po ay 300 piraso. Nagkamali lang siglin, inihalo yung dalag. Ito pala mga hito, kapag nagutom, sila nagkakainan. Yung dalag maliliit pa, mabagal ang paglaki. Naku, kinain po lahat yung dalag na kasama nila. At may natira lamang pong 2. Pero sabi ko nga kay Glenn, bumili pa ng additional na hito at bibili pa kami ng tilapia at saka po additional na dalag. Pero lalagyan na lamang namin to ng divider na na screen para po hindi sila maghalo-halo. So yan po mga kapatid, kapag kayo po ay pumunta dito sa Autorans, pag malalaki na yan, sabihin nyo lang po kung gusto nyo ng inihaw na hito, inihaw na tilapia, or inihaw na dalag. Lahat po yan ay mga buhay, iihaw para sa inyo, para po matikman nyo naman yung mga alaga po ni Autorans. Siya nga po pala mga kapatid, ako po ay marunong ding gumawa ng burong isda, burong hipon at burong dalag. Patitikman ko po sa inyo yan. Kapag po itong mga hito na to ay malalaki na,
Napakasarap po kasing isabay ng burong isda kapag yung inyong hito ay deep fried talaga na malutong at buhay na buhay nung niluto mo, nilinis mo lang, inalis mo lang yung mga hasang at bituka. Naku, napakasarap. At kung ito'y nangingitlog na, yung itlog niya, napakasarap yan kapag ipina-fried. Gagawa rin po ako ng burong isda. Yan po ay pwedeng hipon, pwedeng dalag, pwedeng tilapia para matikman nyo po kapag po kayo ay pumunta na po dito sa Autorans. At meron po akong ikikwento sa inyo. Meron pong isang senador at merong 2 piloto ng Philippine Airlines ang nagpagawa po sa akin ng kanilang Toyota Sequoia. At iyon po ay tapos na at sila po ay tuwang-tuwa at nagpapasalamat po sa atin. Mga kapatid, ang ikikwento ko po sa inyo ay tungkol po doon sa 2 Toyota Sequoia na ipinagawa po sa amin. Alam niyo po, yung 2 nagpagawa na body-body, magkasama po sila po ay parehas na piloto ng Philippine Airlines. At ang pangalan po nila ay Eric din. Silang 2 ay may pangalang Eric. At yan po ang kanilang picture. Ngayon, naikwento lamang po nila sa akin yung kanilang karanasan sa kasa na naman. At pinagawa kasi nila yung kanilang Toyota Sequoia diyan po sa kasa. Ang sabi po sa kasa ay hindi na raw po magagawa yung transmission. Kasi naman po talaga mga kapatid, ang kasa po, hindi po sila nagre-repair ng transmission. Kung ang pagre-repair ng transmission ang idadalin mo sa kasa, hindi po talaga nila yung ginagawa dahil doon talaga ay palit ng transmission. Kaya lang, dahil yung kanyang sasakyan ay Toyota Sequoia, malaki. Mas malaki pa po ito sa Land Cruiser at mamahalin din po yung sasakyan na ito. No, luxury vehicle po kasi ito. Kaya nga po mamaya ay papakita ko rin sa inyo kung sino yung senador na nagpagawa din po sa akin ng Sequoia niya. Ngayon, balik tayo doon sa Sequoia nung 2 piloto na to ng Philippine Airlines, si Sir Eric at si Sir Eric. Ang sabi daw po kasi sa kasa, ang halaga po nung kanilang automatic transmission, kung yun ay bibilhin, ay 400,000 pesos. Alam nyo mga kapatid, hindi naman tayo nagyayabang. Sa loob lamang ng 2 araw ay naayos po namin yung Sequoia na yan. Tapos na yung kanilang Sequoia, nagtagal lamang po kami sa pag-order po nung 2 pump po na yon doon sa Bank 1 at Bank 2. Ayan po yung picture ng makina niya at ayan po yung picture ng 2 pyesa na pinalitan namin, 1 and 2 yan. At yan nga po ay nanggaling pa sa abroad, kaya po nagtagal. Meron kaming waiting time na halos 2 buwan. Kaya po tumagal sa amin itong Toyota Sequoia. Pero mga kapatid, pagkatapos namin gawin yung Toyota Sequoia na yon, mga 1 linggo lang ang nakalipas, meron na naman dumating na kulay itim na Toyota Sequoia. At same problem, transmission din po ang problema. Alam niyo mga kapatid, dahil sa laki nung build nitong Toyota Sequoia na to, ay talagang ang unang-unang bumibigay dito transmission. Sa bigat nung kanyang dinadala, sa bigat nung kanyang pinapasan, parang problema, no? So, nahihirapan po yung transmission at kung hindi talaga maalam ang driver, nako, mag-overheat ang kanyang torque converter, kasabay na rin mag-overheat ng kanyang automatic transmission fluid at kapag nawalan na ng kwenta, yung automatic transmission fluid, sisirain na yung mga linings. Masusunog na rin po yun. So, dinala sa amin yung itim na Toyota Sequoia na yon, hindi namin alam kung sino may-ari. Tapos po ito na. Nung natapos na namin ang overhaul, ayan, in-overhaul namin, binaba namin yung transmission. Ayan, talagang malaki yung transmission ng Toyota Sequoia. Dark red na siya. At nung in-overhaul nga po namin ito, marami na rin pong linings na nasira. Pag angat pa nga lang nung input shaft, may nahulog ng isang lining. So, ibig sabihin, may problema talaga. Ngayon, after naming mabuo itong Toyota Sequoia na to, itinawag na po doon sa nagdala ng unit at yun po pala ay isang accountant kasi nga po babayaran na po kami. So nakausap ko po yung accountant at nalaman ko po na yun po palang sasakyan na yun ay kay Senator Manny Villar. Ayan. So nung nalaman ko yun, kausap ko po yung accountant, sabi ko, sir, yung pong pamangking ko ay isa rin po sa accountant po ni Senator Villar, si Rhea Macaspac. Sabi ko po, ako po, kilala po ako ni Senator Manny. Nagkausap na po kami niya dati, nung kasama po si Sir Josel Olanday. Tapos yun na, kinuha na yung sasakyan. Eto na po, ang text po nung pamangking ko dahil kinausap po siya. Siguro mas mataas sa kanya yung nag-facilitate ng payment para sa akin. At ito po ang sabi po nila. Dumarating po sa amin yung mga sasakyan na yan, hindi naman po talaga namin kilala yung mga may-ari. Pero siyempre dahil yan ay Toyota Sequoia, milyon-milyon ang halaga ng sasakyan na yan, alam naming maraming pera yung may-ari niyan.
Pero hindi po kami nagte-take advantage doon at lalakihan namin ang aming singil. Sa totoo lang, yung dalawang piloto tuwan-tuwa, pati po itong sasakyan po ni Senator Manny Villar, tuwan-tuwa din po sila dahil unang-unang mabilis na yari, nabilis na tapos yung kanilang sasakyan at may mga video po kami na ipinapakita po sa kanila kung ano po talaga yung nangyari. Kahit po na sila ay iniiwan lamang nila yung mga sasakyan na yan. At kami po ay hindi nag-take advantage, hindi kami nag-overprice, tama lang yung singil namin dahil iyan po talaga. Yan ang gusto ni Autorans, yung pumarehas lamang po tayo. Mayaman o mahirap, pare-parehas lamang po tayo. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Maraming salamat kay Captain Eric at kay Captain Eric, dalawa silang piloto. At maraming salamat po kay Senator Manny Villar sa inyo pong pagtitiwala sa amin. At sa iyo, Rhea Macaspac. Magandang hapon po sa inyong lahat.